Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. At lalo na po yung masyadong mga nalulungkot sa nangyayari sa kanilang idolo na si Presidente Rodrigo Duterte. At bigla na lang dinukot na walang sinunod na batas ng gobyerno ni Marcos on the pretext na mayroon daw warrant of arrest pero hindi sinunod ang mga patakaran ng Rome Statute na siyang nagtatag ng International Court of Justice or International Criminal Court or the ICC, no? May mga patakaran 'yon, paano mag-imbestiga at paano mag-decide on cases, and if they issue a warrant of arrest, there are mga formalities bago patuloy ang isang kaso. At dito sa nangyari kay President Duterte ay walang nangyari na due process. Bigla na lang dinukot by sheer power of the police upon the orders of Duterte, upon the orders of Marcos and his henchman Marbil, and Duterte was never given a chance in spite of the fact that they were made aware na may petisyon sa Korte Suprema. Mukhang takot na takot sila na ang kanilang aksyon na pagdukot kay Duterte ay maunsame ng desisyon ng Korte Suprema at minamadali nila ang presidente at sinakay sa isang aeroplano na hindi natin alam kung sinong may-ari, sinong nag-charter, when in fact one of the procedures is to take him to a commercial plane, commercial flight, para maging legitimate ang pagdakip under a legal warrant of arrest. Pero dito, hindi po nangyayari, mga kaibigan. Ikaw, Paring Ado, ano masasabi mo? Well, nanggaling na ito sa ating dating Pangulo, kidnapping. So, in my layman understanding, for what should have been merely an administrative act has now become a criminal act. By Marcos. By Marcos. Henchman. It's an act of kidnapping a former president. Okay, but before we proceed, mga kababayan, kayong mga mahal naming nalulungkot po dyan, lalo na yung mga loyalist kay President Duterte, mayroon muna kaming talakayin, mayroon kaming guest ngayon, si George Anjon Ong, kababayan ko, taga Dumaguete, pero dito na siya nanirahan. Ay siya po ay nagreklamo tungkol sa kanyang kapatid na babae na mukhang diniprive sila ng kanilang karapatan over sa kanilang property. Ang pangalan ng kanyang kapatid ay sino ba? Rosaida Cheng, na isang kapatid niya na mukhang parang tinake over yung ownership ng property ng kanyang kamag-anak, including him, on the pretext na siya daw ang binigyan ng parang right of administration, pero inangkin na niya yung property. Ito, pakinggan po natin si Ginoong George Anjon kung anong pangyayari nito. Magsalita ka dahil
after you speak and after you have said your part, tatawagan natin ito si Kuan kung anong masasabi niya tungkol dito sa laysay mo. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si George Ong. Pumunta po ako dito sa Iparas kay Paras dahil po dati pa, matagal na kami magkilala ni Congressman Paras. Ngayon, Yosek Paras is marami pong natulungan sa amin sa Negros Oriental. Kaya po ako humingi ng tulong dahil po parang nabudol po kami ng kapatid namin na babae, si Rosaida Ching, dahil ang mga lupain po namin sa Dumaguete, supposedly na pinaano namin sa kanya na to trust her as the admin of our lot property namin sa Dumaguete. Ang nangyari po, parang hindi na po maganda kasi ang lupain po namin is supposed to be, pag nabenta, kaming lahat ang peperma. Ngayon, hindi na po niya pinapaperma sa amin yung lupain, binenta na lang niya na siya na lang pumerma dahil ang sabi niya, nakalagay daw sa pangalan niya. Pero we have papers na iniwan sa parents namin na yung mga lupain po, nakalagay lang sa pangalan niya kasi as if we trust her. So sa mga katuwid, diniprive niya kayo ng inyong karapatan. Yes. Na siya na ang umangkin ng mga lupain nyo. Yes. Ha? Ngayon, may sinasabi po siya sa mga kapatid ko na dahil na sa pangalan niya yung lupain, 50% daw, kukunin na daw niya. Tapos yung natira, i-divide sa aming magkapatid. Sabi ko, hindi po naman ang agreement namin kasi mayroon po kaming papers na ina-agree bago namatay ang mama ko, divided into 12. Kasi yung 11 kami magkapatid, yung pang 12 sa mama ko, ang sabi ng mama ko, pag namatay ako, tuloy pa rin yung share ko kasi i-donate ko yan sa simbahan, i-donate ko yan sa mga cancer patient na kailangan ng tulong, i-donate ko sa Red Cross. Kasi yung hindi pa namatay ang mama ko, palagi po kami nagdo-donate sa Red Cross sa Negros Oriental sa Dumaguete. So sa magkatuwid, may property kayo na ibenta at yung mga share ng nanay mo na dapat patay na yung nanay mo, divided sana sa mga kapatid, ay inangkin niya. Yes po. Tapos mayroon pang isa yatang kapatid kayo na namatay na rin, ang yung mga anak dapat hindi po niya binayaran. Mga share, hindi po niya kinuha. Okay. In other words, ninakaw niya yung mga share ng dapat na mapunta sa mga kapatid ninyo. Yes po. So, ito ay hindi lamang istapa, kundi pagnanakaw ng at saka falsification of the documents. Ito ang nakikita ko dito. But anyway, ano pang pangyayari? Mukhang nasabi mo sa akin, may mga iba pang lupain na inangkin din ito, tulad nung sa Caloocan, mayroon kayong yung kapatid mo ay may-ari ng mga apartments. Yes. At pinalabas niya na binenta na niya sa kapatid mo. Binenta na sa kanya ng kapatid Nabili mo. na niya yung apartment ng kapatid ko. Nabili niya, pero wala namang katotohanan. Yes. Ganito pa yung nangyari. Yung dalawang apartment ng kapatid ko sa Caloocan, fina-forge niya yung signature na kunyari nabili na niya. Sinabihan niya yung kapatid ng bayaw ko, si Victor ko, na nabili na daw niya. Una, sinasabi niya, nabili daw ng kapatid ko ng sister sa Canada. Pero nung tinawagan ko yung sister ko, hindi po totoo yun kasi yung sister ko sa Canada, 10 taon na po yun, mga 15 siguro, wala pong trabaho sa Canada yun kasi nagkasakit yun. Husband niya may cancer. Ngayon, sinabihan ko yung si Mr. Victor ko, kapatid ng bayaw ko, kasi namatay na yung bayaw ko. So, yung property, supposedly, wala silang anak, mayroon silang isang anak na na-adapt sa anak ng kapatid ko. Sabi niya, illegally adopted daw. So, it so happen na illegally adopted, so dapat may balik sa amin yung property ng kapatid ko. Pero, tinatrust namin sa kanya kasi siya ang nagkukolekta ng rental doon, lahat, everything. So, inangkin na niya, in other words, ang property. Hindi na kayo nabigyan yung share ninyo. Sa 2019, kasi in-inform ko yung kapatid ng bayaw ko, sabi ko, huwag kang maniwala dyan, hindi totoo yung sinasabi na yung apartment ng kapatid ko, nabili ng kapatid ko sa Canada. Okay. So, kung siya man totoo yung nakabili doon, kasi
ang ginawa po niya is 1 month before namatay yung kapatid ko, ginawa niya ng papers. Yung namatay na yung kapatid ko, ginawa niya ng papers backward na 1 month na bili na kunyari sa kanya. So yun ang antidate niya. Yes, antidate niya. Kasi ang nagsabi sa akin, yung pamangkin ko na adopted ng sister ko, nakita daw yung title. Okay. Sinabi niya nabili na daw niya yung lupa. Eh kung nabili mo yung lupa, bakit binigyan mo pa ng 1 million si Victor ko, yung kapatid ng bayaw ko? So ibig sabihin, para hindi ka mabuking sa ginawa mo, binidrive niya si Victor ko ng 1 million para tumahimik. So yun ang madaling salita po. Okay. Sa iba naman, itong complain mo dito na kinarnap yung sasakyan. Sa brother-in-law ko yun, sir, si Pablo Ching. Sa brother-in-law mo, Pablo Ching, ay ano bang pangyayari na nito? Ganito yun. Yung sister ko, super bait po yun, sir. Kasi doon ako tumitira sa bahay nila, nag-abroad ako. Kaya kaming magkapatid, ang bait po ng sister namin sa hindi ko pa naintindihan, yung nalipat na yung pangalan sa pangalan niya yung mga lupain namin, bigla siya nagbago na siya po. Parang, sa tingin ko po, baka sinulsulan to ng asawa niya. Itong asawa niya po na taga-China, hindi ko po alam kung legal tong pag-Filipino citizen dito, illegal to. Kasi, ito po yung mga nireport ko ni Yosek Paras, mga illegal na ginagawa sa Pilipinas. Number 1, nakita ko po doon sa factory nila sa Caloocan. Nagpo-forge siya ng meter ng tubig. Pangalawa po, nagpo-forge siya ng meter ng Meralco. Yung nahuli na sila sa meter ng Meralco, pinalis sila ng inupana sa Caloocan, kaya lumipat sila sa Novaliches. Doon na nakatira sa Novaliches. Ito nga pong binili nila doon. Nangungutang po ngayon sila sa father-in-law ko ng 3 million pangbili doon. Kasi, matanong kita, anong pangalan po nitong Pablo Ching. Pablo Ching. So ito ay hindi mo alam kung he's a legal citizen ba siya ng bansa na natin or siya pa ay alien or turista lang dito. Okay. Illegal alien. Okay. Kasi kung hindi pa siya nagkapag-naturalize for so many years, overstaying alien na siya dito sa ating bansa. So, yan, pwede ring imbestigahan ng ating programa. Ano talaga to, Yosek, itong Pablo Ching nito? Kasi when I was in abroad, every time umuwi ako ng Pilipinas, doon po ako tumitira sa bahay ng sister ko. So, alam ko lahat, nakita ko lahat yung mga illegal na gawain niya sa Pilipinas. Unang-una, in early 1990s, pag-uwi ko ng galing Pilipinas, isang Sunday po, pinadrive niya ako ng sasakyan niya. Sabi ko, saan tayo? Sabi, samahan mo lang ako. Pagdating namin sa Malabon, kinuha niya yung Nissan 350 na van, na yung pala, kapartner nila sa business yung Chinese, kinuha niya, drive niya sa Sucat, Parañaque, dinala niya doon, tapos hinulog niya doon sa Bangil. Nagulat ako, bakit niya hinulog sa Bangil? Tapos nakauwi kami, umalis na ako ng abroad. Pagbalik ko galing abroad, sabi ko sa driver nila, ba't nandito na itong sasakyan, di ba? Hinulog niya to sa Bangil ni Mr. Pablo Ching. Yung pala po, ang ano pala doon, Yosek, is carnap me. Kinarnap niya yung car ng partner sa negosyo para kunyari na carnap, tapos na-report nila sa police. So natural yung police hanapin nahulog kung sino may-ari, di ba? Nahulog tapos hinulog niya doon sa Bangil, doon sa Sucat, Parañaque, doon niya dinala. Tapos kinuha lang niya pagkatapos. Yun, kasi hinahanap ng highway patrol kung kanino sakyan to, saan nakuha na brake. So natatakot na yung mga Chinese. So napunta balik sa kanila yung sasakyan. Pero actually hindi na sakyan. So notorious pala itong Pablo Ching ito, okay. So mayroon ka pang mention na nag-adapt ito ng isang bata na parang inayos lang nila yung papeles, bata na galing ng China at inayos nila. Ano bang masasabi mo tungkol dyan? Ganito po, Yusek. Yung 1980 plus, mayroon po silang in-import dito na 2 bata galing China. In-import? Hindi import ang tao, hindi mo ini-import. Dinala dito, dinala. Dinukot siguro sa China, yung hindi. bata. Ang nagdala po yung
or ano ba yung tatay niya, pinsan ng tatay niya, asawa ni Mr. Liu na taga-Dumaguete, na taga-China, galing Hong Kong. So, dinala yung mga bata. Dalawa dito sa Pilipinas. Ang mayroon po silang ano doon, yung tawag nila, si Toakoy at saka si Soykoy, si Big Chicken at saka si Small Chicken, yung dalawang bata. Hindi ko na alam kung saan yung isa, pero yung isa dito, nandito, inadapt niya. Kasi anak po yun ng kapatid niya sa China, na kukunin ng government. In other words, pinasok niya sa Pilipinas. Yes po, pinasok niya sa Pilipinas. Pwede pang kidnapping yun kasi baka kinidnap niya itong mga bata sa kapatid niya at inuwi niya dito sa Manila. Okay. So, dinala po nila sa Dumaguete. Pinapangalan nila sa yaya namin si Linda Delmo. So, ang pangalan ng bata, si Alfred Delmo. So, nakapangalan yun. Pinregister nila sa Darwin, Negros Oriental. Ang nag-register doon si Rosa, yung asawa ng uncle ko, inutusan na binigay ng pera. At saka yung yaya po namin, binigyan nila ng 10,000 in order to bribe the yaya namin na ito, kunyari, anak ng yaya namin. So, simulated birth. Yes, ginawa nila ng birth doon sa Darwin, na doon niya pinanganak. Tapos after that, dinala na nila sa Manila. So, ito yung if you follow your statement, itong bata, Chinese. Yes. Anak ng kapatid niya sa China. Sa China, inuwi niya dito. Sa Pilipinas. Tapos, para hindi na matrace yung pinalabas niya na anak nung yaya. At na-issue na ng Philippine birth certificate. Yes. So nawala na yung yung Chinese passport nila. Citizen ng Chinese. Okay. Napunta na Pilipino na. So ito ba ay matitrace pa natin ang mga nito, may mga papeles pa ito? Pwede nating ito sa immigration. Ito ay yes, we can summon malaking criminal offense ito. Kung if you ask us our legal advice, we feel that this is serious criminal offense. So, human trafficking. This is human trafficking. So, itong si Pablo Cheng, ito yung gumawa nito. May mga testigos sila naman mag-asawa. Yes, meron akong testigos. So, kasi buhay pa yung asawa ng yaya namin. Conspiracy by your sister and the husband to make it appear na nagiging adopted nila itong bata na ito. Yes. Okay. So, ano pa bang ibang mga Hindi lang po yan, Yosek. May ninakaw rin silang bata dito sa Manila. Inuwi nila sa Dumaguete. Na ang sabi po, kasi narinig ko yung nag-conversation sila ng mama ko, may utang daw yun sa I think it's St. Luke, kasi mahal yung 1980 plus. May utang ng 58,000 na hindi nila binayaran yung hospital kaya hindi makalabas yung bata. So, binayaran nila yung hospital, nilabas nila yung bata, tinago niya sa Dumaguete yung bata kasi that time po, galit na galit yung tatay ko. Bakit nyo ginagawa yan? Illegal yan. Kidnapping yun. Kidnapping yun. Inuwi niya sa Dumaguete. So, titrace pa natin ngayon yung bata yes, ang bata inadapt nila ngayon. Itong anak nilang adopted na si Raymond Ching. So, paano yung magulang nun? Diniprive nila ng paternity at maternity. Binayaran daw yung hospital. So, ibig sabihin, binayaran sa hospital, ninakaw nila yung bata, kunyari na mother sila doon, anong ginawa nila doon, inuwi na sa Dumaguete. So, itong adopted na anak na si Raymond Singh, hindi po anak nila yan. Naka-record sa birth certificate, anak niya, hindi po anak. I-DNA test natin, walang kasang patak na dugo sa kanila kasi ninakaw lang nila sa hospital yan. Grabe pala itong Pablo Ching niya ito. At saka si Rosida Ching. Conspirators to perpetrate crimes, criminal offenses. Okay? So, sa makatuwid, ito ay napaka matindi na paring Ado. Ano masasabi mo, paring Ado? Well, kailangan talagang saliksikin yan. Saliksikin natin. Dito sa natin para mailagay natin. At tayo naman ay open, no? Kung marinig naman nila itong si Sinaida Ching at Pablo Ching, narinig nila ito, we are open for their version of the case, no?
Pero mas matindi ito, lalo na yung diniprive nila kayo ng lupa ninyo at inangkin na nila yung property na common ownership ng mga kapatid mo at pati yung proceeds ng sale ng property ay hindi nila binibigay sa nanay mo. Kung patay man ng nanay mo, di mapunta yun sa mga heirs. Di dapat kasama rin kayo doon. At yung tungkol naman sa apartment, you are also deprived dahil kung hindi naman totoo yung sale ng sister mo sa kanya, kayo ang heirs or yung mga bata ng sister mo ang So, in other words, sinakop niya yung mga property na hindi naman sa kanya. And that is stapa, theft, or matingnan na lang natin yan kung ano. So, ano pong siguro ang ma-advise namin sa inyo, kumuha kayo ng magaling na abogado at siguro isasampan nyo yun itong kaso na ito. And itong programa namin ay tutulong po sa inyo to get the outcome favorable to you, Mr. Ong. Ito kasi, Yosek, yung kapatid ko si Albert, ang 4 lang na anak ko, talagang mahirap kasi wala po silang matirahan tapos yung nanay pa na may cancer. Gusto ko po silang matulungan kasi 2 benta ng lupa. So ito si Albert, kapatid mo, patay na. Patay na. May 4 na anak. Yes. At ito dapat ay heirs doon sa yes. Kay Albert na share doon sa property. Yes. Pero yung pera na para sa kay Albert at para sa kanyang heirs, mga anak niya, ay tinago nitong ni Rosaida Ching. Ang reason out daw niya before, kasi bata pa daw. Sabi ko, paano naging bata? To 30 plus na. At saka, ang hirap talaga nila, wala silang bahay na tirahan. So magkatuwid, yung pera na yon ay nasa kanya nasa kanya. Kaya gusto ko sana, Yosek, tulungan mo ako na ma-recover yung mga pera ng mga bata at saka yung nanay na ngayon may sakit sa cancer, matulungan natin. At saka, meron po kaming pera na common sa mother, yung share ko na pang 12, kasi pang tulong namin yun sa mga may cancer patient, mga Red Cross, everything. Inangkin din niya. Inangkin din niya. Pinatayo niya ng building. Yung building niya ngayon nasa 5-story building. So you're talking of a large sum of money. Yes. Ang binulsa po niya lahat galing sa pera po ng mga pamangkin ko. Million. Almost 20 million. Oh, sus. Almost 20 million. Laki pala. Tapos yung jewelry ng mama ko, kasi mama ko, before is nagnegosyo ng jewelry, mayroon pong mga diamond na kinuha niya sa bangko. Ngayon, inangkin na niya lahat, hindi niya binabalik sa amin. Yung 1 set lang ng color diamond, 15 years ago, bibilihin na yun ng 3.5 million ng isang sister-in-law ko sa Cebu, si Joy Ong, pero hindi natuloy, namatay na si mama. Nasa so, tinago din niya ito mga... Tinago rin niya, inangkin rin niya lahat. So, kung nakarinig dito sa programa na Iparas kay Paras, ito si Rosaida Ching at saka si Pablo Ching, bukas ang aming stasyon na makinig po sa sasabihin nyo. Pero kung may katotohanan itong sinasabi ni George Ong, dapat papanagutan ninyo itong krimen na ito, alleged crime na kinomit ninyo na mag-asawa. Okay? So, maraming salamat, George Ong. At kung sasagot sila, ipaalam namin sa inyo. Okay? So, okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, sir.